Sige, maaari na siguro tayong magsimula. No? Magandang umaga sa lahat. Pagpapatuloy lamang ito ng ating talakayan sa Kongfil. No? Ang linggo na ito ay nakalaan para sa pagkilala sa wika at komunikasyon. Nakaraang linggo, binigyan na natin ng balik-aral, paspasang balik-aral, ang kahulugan ng wika, katangian ng wika, iba't ibang gamit ng malayuning wika sa konteksto ng Philippines. No, ngayong araw ay bibigyan natin ng tuon ang pagbibigay kahulugan naman sa komunikasyon kasi ito yung pinaka-focus ng ating kurso. Ang lalamanin ng ating talakayan ay may kinalaman sa uri, katuturan, antas, tipo, layunin ng komunikasyon. Ito ang unang bahagi ng ating talakayan. Bahagi ng ating layunin sa module na ito ay mabigyan ng kahulugan mismo ang komunikasyon. Kaya bago natin kilalanin ang mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino, ay bigyan muna natin ng malinaw na paliwanag kung ano ang katuturan ng komunikasyon. No, gaya ng wika, no, sandamakmak din ang kahulugan ng komunikasyon, no, mula sa iba't ibang referensya sa internet at libro. No, kaya ngayon ay bibigyan natin ng maikling pagpapaliwanag, no, gamit ang ilang piling source at mga linguist. No, sinikap kong hanapin yung kanilang mahalagang saliksik hinggil sa komunikasyon. No, pili lamang ang magiging bahagi ng ating talakayan. No, sa mga nakarang talakayan, no, napatunayan na ang wika, no, o ang pangunahing gamit ng wika ay instrumento ng komunikasyon. Hindi maipagkakaila na ang komunikasyon ay mahalaga sa ating buhay. Gaya ng kinakausap natin ang ating sarili kung minsan, no, sumusulat tayo batay sa ating likhang isip at damdamin sa iba't ibang anyo ng panitikan. Nakikipagpuntahan tayo sa ating kaibigan, sa ating magulang, sa ating kaklase, sa ating kasintahan, sa ating nakakasalamuha sa iba't ibang tao, sa iba't ibang organisasyon. At syempre, pinakamalaga, kumukuha tayo ng impormasyon sa iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon, sa mass media. No, isa pang halimbawa. Ilan lamang sa mga halimbawang nabanggit ay ang nagpapatunay na ang bawat individual ay palaging lumalahok sa proseso ng komunikasyon. Ngunit gaano ba natin kabatid ang katuturan ng komunikasyon? Pag sinabi katuturan, kahulugan ng komunikasyon, ibig sabihin ng komunikasyon. Kaya ngayong araw, subukin natin bigyang kahulugan ng komunikasyon, gaya iba't ibang batis at pagpapakahulugan ng mga linguistika. Mag-screenshot kayo o magtala kayo ng ilang mahalagang detalye sa komunikasyon dahil bahagi ito ng ating talakayan. Para sa referensya ng ating presentasyon, nasa Google Classroom naman na. Nabalik tayo. Simulan natin sa unang paliwanag mula sa Merriam-Webster. Ang salitang komunikasyon ayon kay Merriam-Webster ay mula sa Latin na communicare, na nangungulugang magbahagi o magbigay. Sabihin, layunin nito ang pagpapalitan ng impormasyon o ideya, no, upang magkaroon ng mutual na pagkakaunawaan. Halimbawa, ang anyo ng pagtuturo, no, ako ang guro ay nagbabahagi ng kaalaman upang maunawaan ng estudyante ang aralin. Kapag sinabing communist, no, ibig sabihin pampubliko. Kaya ang communicare ay common na kaalaman o balana o parang epekto ay para sa lahat. So, kaya mahalaga ang common o mutual na pagkakaunawaan sa wika, no, dahil ito ang pundasyon ng epektong komunikasyon. Kung may pagkakaiba na interpretasyon ng mga mensahe, maaaring magdulot ito ng maling pagkakaintindi, hindi magkakasundo o magkaroon ng kalituhan. Kaya ang common o mutual na pagkaunawa ay magtitiyak na parehong panig ang tagapagsalita at tagapakinig ay tama ang kanilang interpretasyon ng mga mensahe. No, sa ganitong paraan, nagiging malinaw
ang layunin, ideya at damdamin na mahalaga sa personal na relasyon, no, ng trabaho o ng edukasyon at iba pang aspeto ng buhay gamit ang wika. Kaya binibigyan din dito, no, ang komunikasyon ay kailangan maibahagi o maibigay, no, sa taong common na gumagamit ng isang wika. O, dalawang tao nag-uusap ay dapat may parehong wika para sila ay nagkakaintindihan, no, na ibibigay nila ang kanilang nasa isip. No, sunod na pagpapakulugan, no, ang komunikasyon ay proseso ng pagpapasa ng mensahe gamit ang mga kasanayan, no, ang pagsasalita, pakikinig, ang pag-unawa, ang pagbasa at pagsulat. Ibig sabihin, itong bihikulo ng kasanayan nito o makro kasanayan na ito ay nalinang, no, bago makamit ang matagumpay na komunikasyon. No, halimbawa, sa isang klase, no, ako ang nagsasalita, no. Madalas ang guro ang tagapagsalita sa klase, no. Ang mga estudyante ang nakikinig, nagbabasa, no, ng mga referensya, aklat, at hindi natatapos ang pakikinig at pagbasa, no. Kailangan nauunawaan, no, ang aralin o ang mga pagkatapos isulat ay naunawaan. Kaya may mga talakdaan, gawain pangklase, kailangan ang pagsagot sa mga pagsusulit. With yan, ang tagapaghatid ay ang nagpapadala ng mensahe at ang tagatanggap at ang tumatanggap nito. No, mahalagang sila pareho dahil, no, sa komunikasyon hindi magaganap kung walang nagpapadala at tumatanggap ng impormasyon. Mamaya bibigyan natin ng diin yung elemento ng komunikasyon. No, ayon kay Kate Davis, no, ang komunikasyon ay proseso ng pagpapasa at pag-unawa ng impormasyon mula sa isang tao patungo sa isang bagay. No, pag sinabing proseso, ibig sabihin ang komunikasyon, proseso ito, nagsisimula, no, may gabay, may pagkakasunod-sunod, may sistema. No, mamaya bibigay ko din yung proseso. Yung nakikita niyo graph, no, ayan ay tinatawag na proseso. No, may nagsisimula sa pagpapadala ng mensahe mula sa tagapaghatid, susundan ng pagtanggap ng mensahe ng tagatanggap, at nagtatapos sa pag-unawa o interpretasyon o feedback sa mensaheng ipinasa. No, yung graph ay nagpapakita ng proseso ng komunikasyon. Tagapakinig, yung nagpapadala ng mensahe, syempre ito yung impormasyon o ideya na ipaabot. Yung channel, yung daluyan o mensahe tulad ng pagsasalita o pagsulat, mga media. Tagatanggap, tumatanggap syempre ng mensahe. Lumalabas ang pag-unawa, no, ay resulta ng feedback. Yung feedback dapat may tamang interpretasyon. Kaya kapag mali ang interpretasyon, nagkakaroon ng maling pagkakaunawaan. Ang bawat proseso o yugto ay mahalaga para maging matagumpay ang komunikasyon. Ano pa? Halimbawa, sa negosyo, ang manager, di ba, ay nagbibigay ng mga tagubilin o mensahe sa mga empleyado. No, ang mga empleyado naman ang unawaan ito at isinasagawa syempre yung mga utos para maging matagumpay ang operasyon. Ulit, isang proseso ang komunikasyon dahil ito ay tuloy-tuloy na nagaganap o tuloy-tuloy na pagkilos, tuloy-tuloy na pag-usad, tuloy-tuloy na pagbabago. Ang mga proseso na ito, kapag nagkulang ang elemento, hindi magiging mabisa ang komunikasyon. No, ayon naman kay Lewis Allen, no, ang komunikasyon ay kabuuang proseso ng tao, no, upang magatid ng unawaan sa iba. Ibig sabihin, malaga ang tao naman sa komunikasyon dahil sila ang tagapaghatid. Diba? Sila din yung tagatanggap ng mensahe. Kung walang tao, walang makikipag-usap, kahit hindi magkakaroon ng komunikasyon o
walang pagpapalitan ng komunikasyon o walang pagtanggap ng impormasyon. Tao, gaya naman nabanggit ko nakaraan, ang tao ang mahalagang sa pag-unlad ng wika. Ang tao ang sentro ng lipunan. Umuunlad ng wika, umuunlad ng tao, umuunlad din ng lipunan. Tao ang lumilikha ng komunikasyon, no, dahil sila ang nag-iisip. No, ito yung pinakamagandang kaloob ng may kapal sa tao, sa sangkatauhan. No, at nagpapahayag ng tao din ang nagpapahayag ng feedback na mensahe. No, ang pakikipag-ugnayan ng tao sa iba, no, ay nag-uugnay sa ideya, sa damdamin, sa iba't ibang kaparaanan. No, halimbawa sa isang proyekto, no, ng mga classmates dito, nagbibigay sila ng instruction. Siyempre kayo mga estudyante o miyembro ng klase na ito, sinisiguro dun yung makinig at maunawaan lahat ng plano, lahat ng paglilinaw para maging matagumpay naman kahit paano yung inyong klase. Yan, sunod. Ang konsepto ng komunikasyon naman para kilan Newman at Summer ay nakatuon sa interaksyon ng mga tao sa pagpapalitan ng impormasyon at ideya. No, ito ay sinuportahan naman ni Dale, no, dagdag niya, mahalaga ang pagbabahagi ng damdamin para sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan. No? Ang epektibong komunikasyon ay nagsusulong ng pagkakaintindihan at kolaborasyon sa iba't ibang sitwasyon. No, ang ideya ay isang orihinal na kaisipan o konsepto, no, na mahalaga, no, sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan ng tao. Ang opinion naman, no, ay personal na pananaw o hatol tungkol sa isang bagay. Sa komunikasyon, no, talagang nagkakaroon ng malawakang ideya, palawakan ng ideya. Pag may mga opinion, no, na din naman na nagmamatter sa taong kausap natin. No, sa komunikasyon, nagkakaroon tayo ng pag-uusap batay sa mga ito. Paano lang tinatanggap, no, ang ideya, opinion ng komunikasyon ay nagmamatter sa lahat. No, ang mga ito ay mauring, no, pwedeng interpersonal na anyo kapag nakikipag-usap ang dalawang tao o pampublikong anyo kapag nakikipag-usap tayo. Siyempre, minsan, pag individual ang komunikasyon, madalas nagbibigay tayo ng mga opinion. No? Pwede din namang ideya. No? Pero mas ang ideya kasi naging ganap iyan sa malalaking grupo. Ulit sila'y pareho, no, na binanggit ni Newman, no, at Summer, no, pareho silang mahalaga sa pagpapalitaw ng mensahe o kalaman o pananaw sa isang komunikasyon. Ano pa? Binanggit din mahalaga ang damdamin sa komunikasyon dahil ito ay nagbibigay siyempre kulay, no, lalim ng mensahe, no, ang pagkilala at pagpapahayag ng mga damdamin ay nagtataguyod, no, ng pagkakaunawaan, empathy nga, no. Sa pamamagitan ng empathy, no, nagiging mas epektibo ang komunikasyon, may puso ang komunikasyon sapagkat nakakatulong ito, no, para makapagpahayag tayo ng tunay intensyon kung malungkot, galit, na may pagsang-ayon, di pagsang-ayon, no, nakakaunawa, di nakakaunawa, nakakabatid, di nakakabatid, no. Ang damdamin pwedeng ipakita sa iba't ibang tipo ng komunikasyon, verbal man o di verbal. Ito yung kumo-connect, no. Ito yung intention, connection natin para sa iba. No, ang komunikasyon ay isang prosesong systematic. No, ayon kay Wood, sistematiko ang proseso ng komunikasyon na bigyan ng paliwanag kanina, kung saan bawat individual ay nakikipag-ugnayan, no, gamit yung mahalagang proseso na komunikasyon. No, ano pa? Mahalaga din sa proseso yung paggamit ng salita, no, paggamit ng kilos, mga simbolo. No, siguro iba siguro iba sa paliwanag ni
ni Wood, no, yung pagbanggit, no, gamit ng simbolo, no, sa pagdadala ng kahulugan. Epektibong komunikasyon talaga kapag ka nakakapagsalaysay o pasalita, no, ang pagkakaintindihan, no, naging epektibo din naman ang gamit ng simbolo sa bawat isa. Nabanggit kanina, no, na ang komunikasyon ay proseso ng pagganap ng tao, dahil ang tao ay may sistema sa pag-iisip, no, gusto maging sistema o may katuturan yung mga ginagawa ng tao. Dahil ito ay sistematiko ang komunikasyon, syempre binubuo ng mahalagang elemento o bahaging magkakaugnay-ugnay, no, sa epekto ng sinasabing sistema. Kaya nga ang nasabing mahalagang proseso ng komunikasyon gaya ng pinagmulan o source, mensahe at tumatanggap o receiver. Kapag nagkaroon ng pagbabago sa elemento, ay magkakaroon talaga ng kaukulang pagbabago o walang magaganap na mabisang komunikasyon. No, sa komunikasyon, binibigyan din ni Wood, no, ang komunikasyon ay mga simbolo. No, ito ay tumutukoy sa representasyon na sagisag na ginagamit upang ipahayag yung ideya, damdamin, impormasyon sa ibang tao. No, ang simbolo pwedeng maging salita, no? Ang mga salitang ng pangunahing simbolo sa verbal na komunikasyon, halimbawa, o sinabing sa salitang pag-ibig, na syempre ito ay kumakatawan sa isang tiyak na emosyong pagmamahal, no? Sa kilos o yung mga body language, ang galaw at ekspresyon ng mukha, mga postura, no, ay bahagi ng mga non-verbal na simbolo na padala sa ginagamit din natin bilang pagpapadala ng mensahe. So, syempre yung halimbawa nito, yung ngiti, no, ay kadalasan nagpapahayag ng kasiyahan o pagtanggap, no, sinyalis na ikaw natutuwa sa iyong kausap. Ang mga imahe, ang mga visual na simbolo tulad ng larawan, logo, no, simbolo ng trapiko, no, at iba pang simbolo sa paligid ay nagbibigay ng impormasyon at kahulugan. Halimbawa, ang pulang araw, pulang ilaw ng trapiko. Pulang araw ito, nakakanood ko ng pulang araw. Pulang ilaw, no? Halimbawa, ang pulang ilaw ng trapiko ay nagpapahatid ng paghinto. Sabi ko, ng paghinto, di ba? Iba pang senyales, no, ng mga larawan o simbolo sa trapiko. Yung tono ng boses, no, ang paraan ng ating pagsasalita, no, mahalaga, no, kasama natin dapat ang tono o lakas ng boses, no, ay maaaring sumimbolo din at nagpapadala ng emosyon. Halimbawa, yung kapag malumanay ang tono ay maaaring magpahiwatig ng pag-unawa, abang kapag batigas naman yung tono, no, maaaring yung magpahayag ito ng galit o pagkabahala. Nababaliw na. No, ang simbolong ito ay mahalaga upang makaubuo ng epektibong komunikasyon at mas maunawaan natin yung mensahe sa bawat isa. Kaya, saan ba natin maaaring makategorya ang simbolo ng komunikasyon? No, ito ay pwede ikategorya sa verbal na simbolo, wika, no, gamit ng wikang pasimbolo, mga salita, parirala, ginagamit sa pagsasalita, pagsulat, no. Pwede din magamit ang simbolo sa non-verbal, no, yung mga kilos, ekspresyon ng mukha, postura, no, visual, mga logo, no, yung tonal, no, ano pa. May kultural na aspeto din ang simbolo, no, kapag nagbibigay tayo ng kahulugan sa isang kultura, tulad ng tradisyon o ritual. No, halimbawa, yung paggamit ng kandila ay seremonya iyon ng namatay o seremonya sa simbahan, diba? Ano pa, ang bawat kategorya sa simbolo ay mahalagang papel sa proseso ng komunikasyon na tumutulong sa pagpapahayag at pag-unawa ng mga mensahe. Sunod, no, sa dulo ng paliwanag ni Wood, no, ang komunikasyon ay kahulugan. Ibig sabihin, ito ang tinuturing na buod o kaluluwa ng komunikasyon. No, ang tao mismo ang lumilikha ng kahulugan.
Hindi lang basta-basta lang ginagawa ng tao ang kumain, kumilos, matulog. No? Sa halip, no, ay pinupuno natin yung aspeto ng ating buhay sa pagbibigay kahulugan o kabuluhan, no, na natin sa mundo. Tayo ay may kapasidad na magbigay ng kahulugan sa ating mga nakukuhang impormasyon, sa ating nakukuhang karanasan, no, sa relasyon natin sa kapwa, no, sa mga pangyayari sa paligid. Tayo ay nag-evaluate, no, nakakapag-label, nakapag-ninilay-nilay, nakapagbahagi ng nararamdaman, ng karanasan, ng ideya. Di mo naman kakaibiganin ng isang tao kung alam mong hindi siya kaibigan o baka higit pa, maaring higit pa sa pagkakaibigan ang pwede natin maibigay sa ibang tao. Diba? Tayo, bilang tao ang lumilika o bumubuo ng kahulugan sa ating buhay. Kaya isa sa magandang paliwanag talaga ng komunikasyon ang binanggit ni Wood. No, laging binabanggit, no, yung mahalagang elemento sa komunikasyon. Kaya bigyan natin ng bilis na pagpapaliwanag, no, sa punto na ito ang modelo ng komunikasyon o pag sinabing modelo, hulwaran, hanguan ng isang komunikasyon. No, ika nga, may komunikasyon kapag naipapadala at natatanggap ang mensahe. Tapos ito ay sa paraan ng pagpapadala na kahulugan mula sa nagpadala tungo sa padadalahan. Ha? Naiintindihan mo yun? No, ito yung higit na magbibigay ng kahulugan, no, sa inyong elemento na komunikasyon. Ang nakikita nyo mahalagang elemento, no, yung mga graph, ayan. May mga simbolo. No, ito yung modelo na o elemento mahalaga sa komunikasyon. Proseso naman, no, itong nakikita yung arrow. No, mga grapiko na yan ay pantukoy sa elemento at proseso ng komunikasyon. So, ito ay hindi na bago sa inyo dahil naging laman na rin ito ng mga talakayan noong nasa mababang antas kayo ng pag-aaral. No, kaya mabilis lamang natin ito bibigyan katuturan. So, una, yung sender, no, sino ba ang nagpapadala? Sender, tagapaghatid ng mensahe. Yan ang taong nagpapadala ng mensahe. Siya ang nagsisimula ng proseso ng komunikasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon mula sa kanyang ideya, no, na nilalapatan ng tamang damdamin, no, sa tagatanggap gamit ang daluyan, no. Kailangan niyang tiyakin na maging malinaw o nauunawaan ang kanyang mensahe. Siyempre mahalaga ang mensahe. Ano ang sasabihin? No, ang mensahe siya yung mismong nilalaman na nais iparating ng sender o yung impormasyon mismo. Maaaring ito ay binubuo ng mga salita, ng mga simbolo, larawan, kilos na sinusubukan maipahatid, no? At mabigyan ng tiyak na kahulugan ng tagatanggap. No, mahalaga, malinaw, may kalinawan ang mensahe upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. No, ang channel, yan, o sa daluyan. No, ano ang channel, daluyan na gagamitin o pagdadaanan ng mensahe. No, pag sinabing daluyan, ito yung paraan o medium na ginagamit upang maiparating ang mensahe mula sa sender patungo sa receiver. Ang daluyan ay maaaring nasaan yun ng verbal, pasalita o pasulat, o di-verbal, kilos, ekspresyon. Ang channel ang mahalaga upang maging mabisa ang komunikasyon. Dito din tayo gumagamit ng iba't ibang mass media, no, ng mga instrumento ng pakikipag at talastasan gaya ng lapit ng teknolohiya. Receiver, para kanino? Ito ang tatanggap ng mensahe. Ang taong tumatanggap, no, ng impormasyon mula sa sender. Mahalaga na ang receiver ay nakikinig, no, at nagpapakahulugan sa mensahe ayon sa kanyang kaalaman, pananaw o konteksto. No, kanyang reaksyon ay mahalaga sa epektibong komunikasyon. Pero bago makarating sa receiver, may transmission o decodes. Kaya mahalaga yung mga signal. Kaya walang signal, walang lapit na komunikasyon. Ito ay nagaganap, no, sa kasalukuyang
aspeto na pakikipagtalastasan. No, feedback, no, kaya sa modelo na komunikasyon madalas wala yung decodes ng signal o transmission. Pero kung may encode na mensahe, may decode din na mensahe. Sunod yung tugon, no, pinakhuli yung feedback, no, ito yung reaksyon ng receiver sa natatanggap niyang mensahe. Dito makikita kung tama at epektibong naibarating ang mensahe. Walang nakaapekto sa transmission sa decodes na mensahe. Ang feedback ay maaaring nagpapahayag ng pag-aproba, no? Maaari ding paglilinaw, maaari ding kabaliktaran o pagtutol. No, ito ang sisigurado, no, na may feedback ay tuloy-tuloy ang komunikasyon. No, sa taas, no, yung ingay o noise. Ano yung sagabal? No, anong mga hadlang o distraction na maaring makasagabal sa tamang pag-unawa sa mensahe ay maaring makaapekto sa mabisang komunikasyon. Kaya ang sagabal ulit ay ang ingay. Maaring ang ingay ay epekto sa pisikal, no? Ingay sa paligid, ingay sa psikolohikal na pakikinig, no? Yung pwede ding kaya psikolohik, yung pagkiling mo, yung precondition mo sa mensahe. Yung maingay ay nagdudulot din ng di pagkakaintindihan sa pagitan ng tagapaghatid at tagapagtanggap. Yan ang tinutukoy na mahalagang elemento ng komunikasyon. No, batay naman sa layunin at kalahagahan, no, narito ang mga nabanggit na mahalagang sa komunikasyon batay sa mga sumusunod. Ang iyan ay sariling interpretasyon na lamang, no, kasi self-explanatory na din iyan, no. Bilisan lang natin ang pagpapaliwanag. Mahalagang komunikasyon sa pagtuklas o pagkilala sa sarili. Siyempre, ang komunikasyon ay mahalagang proseso ng pag-unawa sa sarili mismo natin, sa sariling damdamin, sa sariling pananaw, sa sariling pagkatao. Sa pakikipag-usap sa iba, mas nakikilala natin ang ating mga halaga, ang ating pangarap. No, halimbawa, yung sa pakikipag-chat sa kaibigan, na ipahayag natin ang ating hilig, no, nagiging daan upang mas mapapalalim natin ang ating kaalaman at sarili. No, sa mga pagsulat ng panitikan, no, yung pagpapaunlad ng kakayahan ng tao. Sunod, panlipunang ugnayan. Ang komunikasyon ay pundasyon ng matibay na ugnayan siyempre sa tao. Sa pamagitan nito, nagiging posible yung pakikipagbahagi natin ng karanasan sa iba. Kailangan natin ng interaksyon sa komunikasyon o nakikipag-interact tayo, no, ng iba't ibang impormasyon, iba't ibang karanasan ng tao. Siyempre, pagdalo natin sa mga social gatherings, no, ay napapalawak natin yung ating network. Nagdudulot ng pagkakaroon ng bagong kaibigan, support, no, mula sa ibang tao. Pagtulong sa kapwa. Sa komunikasyon, naipapahayag natin ang ating mga intensyon na tumulong siyempre sa kapwa. Mahalaga ito sa pagbuo ng pagkamalakasakit, pagkakaisa. No, siyempre kapag may taong nag-aalok ng tulong, ang instinct natin, no, ay magbigay ng tulong. No, yung kasi nagpapakita ng empatiya natin at nagtataguyod ng magandang relasyon o positibong relasyon sa ibang tao. Kaalamang kultural, no, ito ay malasimbolong anyo ng komunikasyon. Ito ay nagsisilbing tulay upang maipakalat, maipasa ang kalamang kultural, no, para hindi mamatay at magkaroon na hindi pagpapahalaga sa kultura. No, sa pamamagitan ng pagbabahagi siyempre ng ating mga tradisyon, no, mga kwento, nagiging mas maliwanag ang pagkakaintindihan sa iba't ibang kultura. Halimbawa, yung mga festival, mga cultural events, ay nagiging paraan upang ipagmalaki, ipakita na ang natatanging yaman siyempre ng ating lipunan, ng ating bansa. Sunod, pagpapalaganap ng kritikal na impormasyon. Ang komunikasyon ay mahalaga sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa tamang oras. Sa mga sitwasyong kritikal, no,
Ang mabilis na pagpapahayag ng impormasyon ay nakakatulong sa pagbuo ng tamang desisyon. Halimbawa, kapag may mga emergency, tulad ngayon, nagbibigay tayo ng impormasyon dapat ay tama para maprotektahan ang mga tao sa panahon ng mga sakuna. Panghihikayat, ang komunikasyon ay kasangkapan sa paghihikayat. Pag nanghihikayat tayo, dapat may layunin. Ito yung epektibong paraan para mapadali yung pagkuha natin ng support sa ating kausap. Yung mga campaign speech ng mga politiko na naglalayong manghikayat sa sambayan na iboto sila sa pamamagitan ng pambobola, ang mga plataforma makapangyarihang mensahe at layon sa bayan. Sunod ay humuhubog sa ating pananaw. Sa pakikipag-usap at pakikinig sa iba, ang ating pananaw ay naghuhubog at nagpapalawak. Nakakatulong ito sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa, siyempre sa ideya, sa mga issue ng bayan. Sa talakayan natin sa klase, nagkakaroon tayo ng malalim na pagpapaliwanag sa pananaw, sa opinion, sa iba't ibang paksa. Sunod, pagtuturo ng mga kasanayan. Sa komunikasyon ay nagbibigay daan ito sa pagtuturo, pagkatuto ng mga skills o kasanayan. Sa nabanggit kanina, mahalaga yung macro skills para malinang komunikasyon. Sa mamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon na kaalaman ay nagiging madali yung pag-aaral. Halimbawa, sa proseso ng workshop, seminar, ang pinakalayunin nila ituruan siyempre yung tao ng bagong kasanayan na mahalaga sa kanilang pangsarili o personal na pagpapaunlad, ganoon din sa professional na buhay. Yan lamang yung mahalagang pagpapaliwanag sa layunin at kalagahan ng komunikasyon, sa elemento ng komunikasyon at ipinakamalagang punto ng ating talakayan, yung pagbibigay katuturan sa kahulugan ng komunikasyon. Hanggang dito na lamang yung ating talakayan muna sa araw na ito. Ang mga susunod na bahagi ng nilalaman o paksain sa module ay sa mga susunod na pagkikita na lamang. Maraming salamat sa mga dumalo.